Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters in the Lord. I'm Pastor Willan Gagis and welcome to the Foursquare Church San Juan City. And this is our midweek service or prayer meeting. So salamat po kung saan man po kayo naroroon joining us in this online service. Thank you po for joining us. Amen. And alam po natin na ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. And we will talk about that later on. His word is powerful. Heaven and earth will pass away, but His word will not pass away. Amen. His words will not return void, sabi po ng Panginoon, but it will accomplish whatever He set or the purpose for which He set His word. Blessed be the name of the Lord. Let's enter His gates with thanksgiving. Let's enter His courts with praise. For we serve a mighty God. Amen. We serve a mighty God. Hallelujah. What a mighty God we serve. 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 Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang Diyos po natin ay makapangyarihan. Amen. If you believe that, sing it with me. Oh, what a mighty God we serve. 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 Come on, lift it up. Let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Come on. Let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Once again, oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Amen. Let's praise Him. He is a mighty God. Hallelujah. Hallelujah. So every day we should walk in confidence because the God that we are serving is a mighty God. Amen. He's our wonderful counselor. He is the everlasting God. Hallelujah. Everlasting Father. He is the mighty God. Amen. Hallelujah. He is with us. He is with us. We bless your name, Lord. Let's continue to bless Him. Hallelujah. Let's continue to declare that He is great and greatly to be praised. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at His voice. It trembles at His voice. How great
is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Come on, church, let's worship Him. Age to age He stands. Time is in His hands. Beginning and end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Come on, help me declare His name above all names, worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. It's the name above all names, name above all names, worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. It's the name above all names. Come on, declare it with me. Name above all names, worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Would you lift your voice in Him? How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come on, lift it up.
and me, how great is our God, and all will see how great is our God, our God, how great, how great is our God. Oh, yes, Jesus. We bless your holy name. How great is the name of the Lord. He is greatly to be praised. He is greatly to be praised. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. We proclaim the greatness of your name, Lord Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. And your name is Savior. Your name is Lord. We worship and we bow down to your holy name, Lord Jesus. Hallelujah. We give you praise, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your presence. And tonight, Lord, we come with expectation of your great holy presence, Lord, in our midst. We expect of great things, Lord, from you. Nothing is too difficult. Nothing is too hard for you, Lord. All things are possible to a God who is almighty and great. Hallelujah. Blessed be your name. Jesus, continue, Lord, to manifest your presence. Continue, Lord, to reveal yourself to us. Lead us, Lord, to the path of righteousness. Lead us, Lord, to the path that you want us to go. A path of victory. A path of obedience, Lord. A path of fulfilling your vision for us. And thank you for the power of your Spirit tonight that will continue to fill us, O Lord. And by His power and His wisdom, we will be able to live according to your word. Thank you, Lord, for your presence. Continue, Lord, to meet every need. Continue to touch every heart, Lord. And continue to speak to us, O Lord Jesus. In Jesus' name, amen. 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 Thank you, Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. And I welcome you all to the Foursquare Church, San Juan City. And this is our midweek service or our prayer meeting kung saan kami po ay nagtitipon-tipon dito po sa church. At ito po ay naka-live po sa aming Facebook page so that other people can join us. Bago po tayo dumulog sa ating pong panalangin, let us be encouraged by the Word of God na ating pong pinag-usapan last Sunday in the book of Luke, no? Chapter 5, and this is the story of the calling of the first disciples. Kung titingnan din natin, because meron pong mga naunang account kung saan tinawag ni Jesus na sumunod sa kanya ang mga alagad. Like in the first chapter of John, the Gospel of John, ay naikwento rin doon kung paano sumunod sina Peter kay Jesus, kung saan previously sila Peter po ay disciple ni John the Baptist. At nung nakita po ni John the Baptist ang Panginoong Jesus, ay nirefer po niya. He pointed his disciples to the Messiah, to the Christ, to the Lamb of God who takes away the sin of the world. At mula noon sumunod na po sila Peter,
Sila James, sila John, no? Sila Philip, sila Andrew kay Jesus. And then nakita na po natin dito, sabi po ng ibang scholar, itong kwentong pinag-aralan natin sa Luke chapter 5 ay confirmation ng calling ng mga alagad. So ibig sabihin, a while back, itong mga alagad ay sumusunod na kay Jesus. At yun nga, nakita natin yung kwento, kasama na nila si Jesus, na witness na nila yung ibang mga miracles na ginawa ni Jesus. Yet, parang special po itong tagpong ito kung saan pinakita mismo ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan, kung sino siya, sa kanila mismo, kay Peter po mismo. Peter personally experienced the revelation of Jesus' power and glory. Kaya sabi po ng mga scholars, this is a confirmation. Kung titingnan po natin at this point, si Peter, ang tawag pa rin niya kay Jesus ay Sir. No? Master, human master, teacher. No? Pag tinignan natin yung Greek word ay at saka yung ibang translation niya, lalo na po yung mga NLT, no? Yung mga mas mabababaw pong salin, makikita po natin doon, Sir. Ganun pa yung tawag niya kay Jesus. Pero nakita natin after the miracle, ito po yung parang sinasabi natin na turning point ni Peter. Turning point ni Peter sa kanyang pagkakilala sa Panginoong Jesus. At dito po, after the miracle, nag-iba na po yung address niya kay Jesus. He now calls Jesus Lord. Nakatumbas po ng Hebrew word na Adonai sa Old Testament, no? At yung Adonai po na yon ay hindi po yun human Lord, kasi may yung Greek word din po na ginamit doon sa Lord compare doon sa word na master ay magkaiba po. May distinction po yung human master at yung divine na Lord na Adonai. Okay? So nakita po natin na pinahayag na po, kinonfess na po ni Peter si Jesus as Lord. Okay? So nakita po natin dito na yung mga tao po, so it was as the multitude pressed about him to hear the word of God. To hear the word of God. Hindi na lang po yung mga miracles ang gusto pong makita at ma-experience ng mga tao ang kanilang hinahabol kay Jesus, but they want to hear the word of God. Although marami sa kanila, katulad po ni Peter, ay hindi pa lubusang kilala si Jesus. At this point ay tao lang ang pagkakilala nila sa Panginoong Jesus. Katulad nga po ni Peter, na master, rabbi, no? A prophet, a good person. Karamihan po sa kanila sumusunod kay Jesus dahil ganun po ang kanilang pananaw at pagkakilala sa Kanya. But nevertheless, sumusunod po sila to hear the word of God. Ang hindi lang nila na-realize na yung sinusundan po nila is God Himself in the flesh. God Himself in the flesh. Hallelujah. Kaya nga po sa Gospel ni John, in the first verse pa lang, ginamit po niya yung title na Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos dun sa verse 14, sabi niya, and the Word became flesh and dwelt among us. Yung the very Word of God in the flesh, nagkatawang tao, the Word of God walking on earth, the Son of the living God, Christ, Jesus. Hallelujah. Yun po ang nagpipreach. Yun po ang kasakasama po nila. Yun po ang sinusundan nila na wala po silang kamalay-malay. Hindi po nila kilala. No? But, yung mga tao na to,
sumusunod kay Jesus para makinig ng Word of God. Pero hindi nila po nakilala na yun mismo pong kanila pong sinusundan is God Himself in the flesh. God Himself in the flesh. Kaya kung ano man po ang sabihin ni Jesus, it is really God's Word. Alam niyo po, katulad po nitong Bible ko, this is a red letter Bible. Ibig sabihin po, lahat po ng mga words ni Jesus ay naka-red, colored red dito po sa aking Bible. Okay? Ganon po. Napakahalaga po ng mga words ni Jesus because this is not just a word of a prophet na nire-relay ang message ni God. Hindi lang ito basta teacher na nag-explain or nag-expound ng word ni God. Written, let's say for example, in the Old Testament, katulad ng mga pinag-aralan natin ng mga previous preaching natin, na nasa mga synagogue ay may mga rabbi at sila yung nag-explain, no? Sila yung mga nag-explain ng mga scrolls ng mga Old Testament Bible. Okay? Hindi ganon si Jesus. He is God Himself walking on earth during that time. Hallelujah. At anuman ang sabihin ni Jesus is God's Word. God's Word. Lahat po ng sinabi ni Jesus ay salita ng Diyos. Sapagkat yung mga salita na yun ay galing sa Diyos. Diyos ang nagsasalita. Kaya po, nung sinabi niya po kay Peter na, go into the deep. Let down your nets for a catch. Yung mga words na yon na lumabas sa bibig ni Jesus ay word of God. Hallelujah. Salita po ng Panginoon. Launch out into the deep and let down your nets for a catch. Naka-red letter po dito sa aking Bible. Word of God. Kaya yung mga words na yun ay very powerful. Very powerful. Tingnan nyo kung in the Old Testament, ang Diyos ay nagsasalita at nire-relay po niya yung mga words na yon sa kanya mga propeta most of the time, kasi ang Diyos nagsasalita din directly sa mga tao, but most of the time, gumagamit po siya ng mga medium. Gumagamit po siya ng mga propeta to relay His message to the people. Okay? Kaya nga laging sinasabi po, pag binasa niyo dun sa Old Testament, thus saith the Lord. Ibig sabihin, ito yung sinabi nagsasalita ang Diyos. Ito yung sinabi ng Panginoon. Thus saith the Lord. At ito ang ito ang salita ng Diyos. At nakita natin na yung mga prophecies, lahat po ng mga sinabi sa Old Testament, mula sa law, from Genesis hanggang sa Malakay, lahat po ng mga sinabi ng Panginoon sa kanya mga propeta, yung mga simbolismo na ginamit po niya sa history ng Israel, sa mga commands na ibinigay po niya sa mga tao, sa mga treaties na binigay niya sa mga tao, yung sacrificial system, Levitical system, yung mga social laws nila, lahat po yun ay ginamit ng Panginoon at nakita po natin na si Jesus Christ po yung fulfillment ng lahat ng mga salita ng Diyos in the Old Testament. Nakita niyo kung gaano ka-powerful? Kaya nga sabi po ng Panginoon kay Hagay, no? Isulat mo. Write the vision. Write the vision. It may take time. No? Maaring magtagal po yung fulfillment niyan, but it will come to pass. Ganun po ang salita ng Panginoon.
Kaya nga sabi ni Jesus, I have not come to destroy the law, but to fulfill it. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. In the book of Psalms, sabi po, my words are settled in the heavens. Ganun po ang salita ng Panginoon. Inabot po ng ilang libong taon, daang taon ang fulfillment ng salita ng Panginoon, yung mga prophecies patungkol sa coming of the Messiah, yet na-fulfill pa rin po. Si Jesus mismo ang fulfillment ng lahat po ng prophecies in the Old Testament. Ganong ka-powerful. Kaya nga sabi din po ng isang propeta na my words will not return void. Hindi babalik ng walang kabuluhan ang aking salita. Katulad ng ulan, kapag ito ay bumagsak na, hindi na to babalik. Ito ay babagsak na sa lupa at didiligin nito ang mga pananim, babasain nito ang lupa, at ito ay maghahatid ng pagpapala. So, ganun din po ang bawat salita ni Jesus sa New Testament. Naglalakad na divine, no? Naglalakad po anak ng Diyos, nagkatawang tao. At ang bawat salita po niya ay makapangyarihan. His words are powerful. Hallelujah. Kaya po, nung sumunod po si Simon, sabi nga po natin, yung figure of speech na paradox, no? Yung salita ni Jesus ay parang absurd. Parang kalokohan. Parang contradictory sa experience at knowledge ni Peter bilang isang expert na mangingisda. Sa kanyang kaalaman at sa kanyang experience bilang isang mangingisda na nagmamay-ari po ng ng isang fishing business. Partner niya sila James, John, sila Mr. Zebedee. Sumunod pa rin po siya. Sumunod pa rin po siya. Kaya sabi po dito, Master, ayun, yung sabi niya, Sir, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Tingnan niyo po, sabi niya, nevertheless, at your word. At your word. Dahil sinabi mo, Panginoon, dahil galing sa iyo ang salita, bagamat hindi ko maintindihan, parang sa akin kalokohan yung sinasabi mo, but because nang galing sa iyo ang salita, gagawin namin. Pero at this point, hindi pa po talaga lubusang kilala ni Peter kung sino si Jesus, pero sumunod po siya. Naniwala po siya. You see, when we obey the word of God, kahit hindi po natin naintindihan, basta sumunod po tayo at nanampalataya po tayo, mangyayari po yung word ni Lord. Mangyayari po ang word ni Lord. Yung faith natin will trigger, no, yung fulfillment po ng word ni Lord na magkukos ng miracle. No? Kasi kahit na gaano ka-powerful ang word ni Jesus na sinabi sa atin, kung hindi rin po natin susundin at paniniwalaan, hindi po ito matutupad sa buhay natin. Hindi po ito mangyayari. Kaya may kinalaman po, no, yung ating pananampalataya din para mangyari yung mga salita ng Panginoon sa ating buhay. Of course, meron pong mga bagay na sinabi ang Diyos na itinakda niya, inordain niya, na kahit po wala tayong participation ay mangyayari because it's because of God's sovereignty. But there are words of God, mga commands si Lord, mga promises si Lord na binibigay sa atin na kung hindi po tayo susunod at hindi tayo maniniwala, hindi po ito magaganap sa buhay natin.
Okay? So kailangan ma-distinguish natin yung dalawang yon. May mga words ang Diyos na kahit wala kang participation ay mangyayari because inordain niya yon, and it's under His sovereignty. Pero meron din pong mga pangako, may mga desire ang Diyos, may mga salita ang Diyos, may mga command siya na pinapagawa sa atin na hindi po magaganap kung hindi tayo susunod at hindi tayo maniniwala. And in this case, sa ating kwento, yung pangalawa po, may command si Jesus, may word si Jesus kay Peter, okay? And naniwala at sumunod po si Peter. Kaya na-experience po niya ang miracle. At nakita po natin dito, no? Sabi po niya, do not be afraid. From now on, you will catch men. Nung na-realize po ni Peter kung sino si Jesus, grabe na nagpatira pa po siya. No? Lumuhod po siya sa harapan ni Jesus. Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. O Lord. Yun na po yung Adonai. Yun na po yung curious, no? Na word, na Lord. Na supreme in authority. Kaya nakita po natin dito yung conversion talaga, yung totoong conversion ni Peter. Yung, eto na po yung turning point ng pagkakilala niya kay Jesus. Na dati po sumusunod siya kay Jesus as a human master, as a rabbi, as a human leader. But this time, he's following Jesus because he realized who he is and he is Lord. He is divine. Kaya sabi ni Jesus, do not be afraid, from now on you will catch men. Binigyan po ng bagong identity, bagong gawain, bagong mission sa buhay si Peter. Hindi na pangingisda ng isda, kundi pangingisda na ng mga tao. He will catch people. He will lead people to the Lord Jesus Christ, to follow Jesus, katulad ng pagsunod na ginawa niya kay Jesus. They forsook all and follow Him. Iniwanan na po nila yung kanilang mga bangka, yung kanilang mga lambat, at sila po ay sumunod sa Panginoon. Nawa po tayong lahat dito sa kwentong ito ay na-realize natin kung sino si Jesus. Yung mga words ni Jesus ay powerful. Kaya po napakahalaga po na basahin natin ang ating banal na aklat. Basahin po natin ang Bible. At tingnan po natin ano po ang mga sinasabi ni Jesus sa atin. Ano po ang sinasabi ng banal na aklat. At yan po ay sundin natin, i-apply natin sa ating buhay, paniwalaan natin para maranasan po natin ang manifestation ng power and glory ng Panginoon sa ating buhay, ang mga miracles, kagalingan, provision ng Panginoon, pag-iingat niya sa atin. It's in the Word. It's in the Word. Hallelujah. Kaya po, ano man ang mga pangakong binitiwan po ng Panginoon sa atin, hold on to it. Minsan yung mga salita ng Panginoon, no? Contradictory sa experience natin, kaalaman natin. Let's say for example, sa giving, 'di ba? Kapag nagbibigay ka, sa ating karanasan, nababawasan yung pera natin, 'di ba? Nawawalan tayo. Nababawasan yung budget natin. Pero nung sinabi ng Panginoon, magbigay ka at ikaw ay bibigyan, ikaw ay pagpapalain. Contradictory yun di ba? Contradictory yun sa karanasan natin at kaalaman natin. Imagine mo, yung pagbabawas pala at pagbibigay pala sa Panginoon, iba ang dating. Iba para sa Diyos ang pagbibigay. Kundi hindi nababawasan, kundi pinagpapala ka. Nagpo-provide ang Diyos, naghihimala ang Diyos sa buhay natin. Kung paano po tayo nakaka-survive araw-araw, napo-provide po yung lahat ng needs natin, nagiging content tayo sa ating buhay, nabibili natin yung mga pangailangan natin.
it's God taking care of us. Hallelujah. Kaya po, ano man yung mga word ni Lord na parang ang hirap, na parang absurd, na parang contradictory sa paniniwala natin o karanasan natin, still, let's obey and have faith at makakita po natin ang manifestation ng glory and power ng Panginoon sa ating buhay. Kaya sa gabing ito po, let's hold on to that thought. Let's hold on to that lesson at ito po i-apply natin sa ating panalangin. Kung meron po kayong alam na mga promises ni Lord, mga word ni Lord, i-declare po ninyo sa inyong prayer. Panghawakan po ninyo. So, tonight, let's pray for our church discipleship system sa Foursquare Journey implementation. Pag-pray po natin ang ating mga tribe leaders, yung mga tribe members natin na patuloy po silang mag-commit sa ating pong discipleship group. At pag-pray din natin yung mga kasamahan natin sa church na sila po ay mag-commit din sa ating discipleship program at maging member po sila ng ibang mga isang tribe or ng isang discipleship group at magkakaroon na po tayo ng parang second batch, no, na mga leaders para po sa ating discipleship at let's pray for them, yung mga mapipili po natin kasi sila po ay sasali po, magjo-join po sila sa Foursquare Experience Retreat sa darating pong July 18. So, pag-pray po, isama na rin po natin sa prayer itong retreat, Foursquare Experience Retreat ng buong Scarlet Division. So, we are blessed na makakuha po, makapag-secure ng schedule kay Pastor Chris kasi napaka-busy po ng taong to. No, nakuha po natin lahat ng 3 Sabado, July 4, ito po ay Life in Christ Church sa Pasig, kila Pastor Y. And then July 11 dito po sa ating church at mix po 'yan ng mga simbahan sa Scarlet. And then yung July 18, ang church po natin, yung mga workers naman natin ang kasali diyan. Okay, pag-pray natin 'yan na mag-move si Lord sa buhay po ng mga next batch po. Batch to ito ng ating Foursquare Retreat. And then, evangelization ng San Juan City. So ngayon, fiesta po dito ni San Juan Bautista. Fiesta po ngayon dito sa San Juan, nagbabasaan po. Pero hindi na rin po kailangan ng mga tangke ng tubig, no, ng bombero kasi naging maulan din po. So talagang naligo rin sa ulan yung mga tao. 2 araw na program yan. Kahapon nag-start na yung mga program nila sa may pinaglabanan. Tapos ngayon po, nag-program uli sila. So pag-pray natin ng San Juan, yung 7 pillars of society natin dito, arts and media, business, yung mga churches, yung ating doctors, yung health pillar natin, education, family, and government. Pag-pray natin yung PNP Bible study natin ang Sunday service. Last Sunday, ako po ang naka-assign doon at nakaka-bless po na nakarating po kami on time, no, hindi kami nabutan ng ulan kasi talagang may naghihintay ng mga pulis, no? May mga pulis po na nag-umattend and we are able to minister to them. And Father's Day din po 'yun kaya namigay din po kami ng mga token sa mga pulis, no, galing po sa apoy. And nakakatuwa po, no, na sila po ay na-bless po sa ating service. At yung campus ministry natin, patuloy pa po natin ipag-pray because sa ngayon po, hindi pa po ako makapag-secure ng courtesy call sa ating schools division superintendent because they're busy pa po, no? Dahil po sa opening ng classes, tapos may trainings po yung mga teachers sa bago nilang curriculum. Tapos yun nga po, ang dami pong ganap sa San Juan. Pag-pray po natin na after po nitong mga ganap na to ay makapag courtesy call na po tayo kay Dr. Neriza Losaria at doon po sa school na pagtuturuan natin because matagal na po nating ipinag-pray ito kaya ngayon po i-claim natin.
Lalong-lalo na napapanahon po ito kasi nga alam niyo naman yung balita ngayon, yung viral ngayon na sunod-sunod 'no, kaka-open pa lang ng class, grabe 'no? Ko yung mga video po na may isang estudyante pinagsasaksak po yung ano, mga classmates niya. Grabe horrifying po yung panoorin yung video na parang nung sinasaksak niya yung mga classmates niya, parang akala mo stuffed toy lang yung ano, parang akala mo naglalaro lang siya, eh. Grabe, 7 estudyante. Tapos dito naman po sa Tacloban, high school 'no, eh, 3 yung patay. Grabe 'no? Tapos 11 yung mga injured, o 2 minors. Pinagbabaril po yung mga ano niya, mga classmates niya. So, dito mo natin mare-realize na hindi enough. Hindi enough yung educational system natin para po yung mga bata ay talagang hubugin. Kailangan po nating ipasok, i-involve si God sa buhay po ng ating mga kabataan. Kailangan po nating turuan ng mga kabataan ng kabutihang asal, ng godly values, principles, no? Para ma-transform po ang buhay nila, talagang magabayan po sila sa kanilang development at paglaki, no? Pag-mature po nila. Itong mga bata na 'to, sabihin nating ito yung panahon na ang information ay advance, marami silang kaalaman dahil may access sila sa internet. Pero kahit marami po silang kaalaman, wala silang discernment, wala pa pong wisdom yung mga bata na yan, how to handle yung mga ganyang mga bagay. Tapos na-expose pa sila dun sa tinuturo natin, 'di ba, na physical, psychological, spiritual. Eh alam natin, spiritual, talagang nandyan yung attack ng kaaway para sirain ang buhay nila. Ganyan ang strategy ng kaaway, eh. Sisimulan niya ng kaaway, bata pa lang, para dala-dala na nila yung stronghold hanggang sa sila ay tumanda, lumaki sila. O nakita nyo, nag-manifest na kagad yung gawa ng kaaway. May spiritual yan na involved kung bakit siya nagagawa ng mga bata. Plus, yung influence sa sinasabi nga natin, psychological, doon sa mga pinagdadaanan nila sa buhay at yung kung ano man yung mga bagay na engage sila. Oh, katulad yan, mga pornography, katulad yung sinasabi ko mga games na yan, na ninonormalize yung mga pagpatay, mga violence. Imagine mo yan, araw-araw babad ka dyan, yan ang ginagawa mo, patayan, barilan. Talagang makukondisyon po ang isip ng mga bata, eh. Eh alam naman natin na ang isip ng mga bata parang sponge yan, eh. 'Di ba? I-absorb talaga lahat kung ano man yung mga nakita nila, anong naririnig niya, tapos paulit-ulit pa. 'Di ba ganyan ang mga ginagawa ng komunismo? Ganyan ang ginagawa yung brainwashing, paulit-ulit ang i-indoctrinate. Ulit-ulit-ulit hanggang sa kahit yung kasinungalingan ay magiging totoo na sa'yo. Ma-absorb mo na siya. Manonormalize na siya. Brainwashing ang tawag nila diyan, 'di ba? Kasi paulit-ulit hanggang sana nawala na yung sensitivity mo dun sa bagay na yun. Dati nandidiri ka pa, dati na natatakot ka pa. Paulit-ulit, nawawala na yung sensitivity mo dun sa ganong mga bagay hanggang sa nagiging normal na sa'yo. Oh, eh yung nakahawak ng baril, karoon ng access sa mga patalim. Oh, ayan na. Tapos dysfunctional pa yung family. May problema sa pamilya, tapos yun, nabully pa. Oh, magmamanifest eh. Kaya alam nyo po, bago pa yan, bago pa yan nakita ng science natin, nasa Bible na yan eh. Sa Bible na po. Laman na ng Biblia natin yan. Kaya mga magulang po, pag-pray natin yung mga parents, wag lang ho nating isisi sa mga bata. O nagkamali po yung mga bata. Dapat po silang managot. 'Di ba?
Pero bakit sila nagkaganyan? Dapat ganun din ang tanong natin eh. Bakit sila nagkaganyan? Balik tayo sa environment nila, balik tayo sa parenting, balik tayo sa peer pressure, balik tayo sa mga ganyang bagay. May kinalaman po ang lipunan. May kinalaman po ang lipunan. Tayo, parte tayo ng lipunan eh. So ang tanong dyan, anong ginagawa ng simbahan? Ikaw bilang isang Kristiyano na nandiyan ka sa tahanan mo, nandiyan ka sa komunidad mo, nandiyan ka sa trabaho mo, anong ginagawa mo? Kasi kasama ka sa lipunan eh. Kung bakit nagkakaganyan ng mga tao sa paligid, ano ang naiaambag mo? Anong influence ang naibibigay mo? May mabuti ka bang influence na naibibigay sa kapwa mo? Godly influence para ma-prevent po yung mga ganyang mga bagay. No, na imbis na sila po ay yung sila po ay magalit, sila po ay yung mag-manifest yung galit, yung paghihiganti, yung sila po ay oppressed, sila po ay mayroong pong mga anxiety and depression na ganyan. Ikaw, pag nakakasalamuha ka nila, ano po ang nagiging influence mo sa mga tao sa paligid mo? When God's presence is in your life, when the Word of God is in your life, dapat po tayo po ay nagiging refreshing po, no? Nagiging good influence po tayo para sa kanila. So pag-pray natin 'yan, talagang masimulan po natin ang campus ministry natin para ma-influence natin ang mga kabataan sa Panginoon. Pag-pray po natin yung mga departments natin, okay? Wisdom and guidance para sa ating mga leaders, additional leaders po natin para mas marami pong mag-alaga sa mga tao, no? Assimilation of guests in the church, yung pong mga bago na uma-attend sa atin, ay magstay po sila. Talagang i-consider nila na family tong church natin para tayo po ay lumago. Pag-pray natin yung June calendar natin, siguro in advance, yung July na kasi, last week na rin tayo, papuntan tayo sa last week ng June. And then yung sa darating pong Sabado, yay! Sa darating pong Sabado, pag-pray po natin yung Divisional Water Baptism natin and Family Day. Grabe, kanina nga may humabol pa na isa na magpapabaptize. So 32 candidates na po ang mayroon tayo. Tapos yung isa, si Glorious Church, may 8. Tapos 5 sa LCC. So, ganun po karami yung ibabaptize natin sa Sabado. Praise the Lord. And then, yung mga, sa church naman po natin, nasa 90. Sakto kasi kang humabol yung isa. So 90, tayong lahat po ay 90 ang attendance po natin na sasali po doon sa ating family day and water baptism. Kaya pag-pray po natin, lalo na may balita po, ito yung weather system natin, may bagyo, pero by Friday po ang sabi po ay nakalabas na po siya ng area of responsibility. So nawa po ay maging maganda ang panahon sa Sabado, okay, para po sa ating swimming, sa ating pong fellowship with other churches po sa Scarlet. At pag-pray din natin yung mga provision ni Lord para po sa ating mga pang-entrance fee, para po sa ating mga sasakyan, no? And then pag-pray po natin yung kagalingan po sa mga may sakit nating kapamilya or kapatiran at declare natin yung power ni Lord to heal sa kanila po mga katawan. And then blessings upon our partners, supporters, and givers. And then lastly, pag-pray po natin ang ating government, ang ating bansa. Ayan na po, ongoing na po yung pag-start ng pre-trial nila para sa impeachment. Pero nakita natin, ang dami pa pong mga pangangailangan. Ayan yung mga nilindol po sa Mindanao, recovering pa po sila. Tapos ito nga po yung mga nagba-viral na mga balita. So, pag-pray po natin ang ating bansa. Kahit na nakikita natin na parang imposible, panghawakan natin ang word ni Lord na may gagawin siya sa ating bansa, na pagpapalain niya ang ating bansa. Amen. So pagpalain po tayo ni Lord as we pray tonight.
Praise the Lord.
I give my life to the potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Yes, Lord. Take me, mold me, lead me, oh, fill me. I give my life to the potter's hand. Yes, Lord, call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Yes, Jesus. Hallelujah. Use us, Lord. Fill us, Lord. Hallelujah. Lead us, God. Transform us. Change us into the person, Lord, to the disciple that you want us to be. In the name of Jesus. And by the power of your Spirit, we are captivated by your holy calling, Lord. And empower us, Lord, to walk with you, to follow you every day, to obey your words, Lord. Have faith in you, Jesus. Father, draw us near, Lord. Draw us near. Thank you so much for the answer to our prayers, oh God. Thank you, Lord, for your goodness and your faithfulness in our lives, Lord Jesus. And Lord, you can see through beyond our prayers. Nakita niyo po, Panginoon, yung mga bagay na hindi po namin masabi, Panginoon, sa aming mga panalangin. At yung mga totoong pangailangan namin, Lord. Holy Spirit, continue to search our hearts, Lord, and speak the word. And speak the word, Lord, to us. Lord, we believe, and we will obey, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you so much po for praying with us, for being with us tonight sa aming pong prayer meeting. Magkita-kita po tayo muli sa darating na Wednesday at sa darating pong Sabado sa mga kasama po natin sa ating Water Baptism and Family Day. Magkita-kita po tayo. We will release yung ating program, yung ating time po ng ating departure dito sa ating church. So magkita-kita po tayo ng alas 6 po, assembly time na po natin yan dito sa church, and by 6:30 po ay aalis na po tayo ng sabay-sabay. So pagpalain po kayo ng Panginoon at sa darating pong Sunday, huwag po kayo mawawala sa ating Sunday service. See you po. The Lord bless you all.